Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. So lahat po ng nasa bahay ngayon, ah, hindi namin kayo masisisi, talagang ganyan. Pero the church must not stop. Ano po? Sabi po ng Biblia, the church must go on until the Lord says so. Hanggang sabihin sa atin ng Panginoon, okay, stop. Alright? But if the Lord is really working and He is showing to you His miracles, His love to all generation, then we must not stop. Amen? We must not stop hoping. Meron po bang nawawalan na ng pag-asa dito? Okay? Sa tingin ko naman po, ang lahat, karamihan, punong-puno ng hope. Amen? Kahit na nga parang hopeless ka ng case mo. But, the Lord still present. No? Ang Panginoon ay laging nandyan. Amen? So, never stop. Give me at least how many minutes? Maybe 15 minutes to finish this. Parang ang bilis, ano? But we will do many things today. Amen? As a church, hanggang ang iglesia ay narito pa, ito yung mensahe ngayon the power of hell will not prevail against it. Amen? Shall we read this verse in the Bible? Yan, paki-plus nga po. Matthew 16, verse number 18. Ayan! Amen. Shall we read it? Hallelujah. 1, 2, go. I tell you that you are Peter. Okay, wait. Palitan nyo po ng pangalan nyo yung pinangalan ng Panginoon, si Peter. No? Sabihin nyo lang po. Okay, ulitin natin. I tell you that you are Jesse, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail or overcome it. Amen. Nakuha nyo po ba? Yung gusto ng Panginoon, that you are His church. Sabihin nyo po, ako ay iglesia ng Panginoon. Hindi ako dapat mangamba. Parang iba yata. Dito lang yun. Hindi nangangamba eh. Naririnig ko eh. Parang dito, parang ano yun? Oo, hindi nyo maintindihan sa Tagalog. English. No? I am His church. And my heart should not be in trouble. Ayun, naintindihan. Praise God. So our lesson for today is, sabi dyan, the church, hell cannot stop. The power and authority of His church. Yan, pag-aaralan natin ng konti itong authority mo, yung kapahamalaan mo. Para hindi ka parang pag may balita, apektado ka, kinakabahan. Pero wala namang siguro ngayon dito, no? Kanina lang ilang alarm yung na-receive ko eh. Yung una, alarm na patungkol sa warning. Pangalawa, may thank you. Sabi ko, okay ito Di ba? Pinagpapasalamatan niya. Salamat naman at may nagpapasalamat sa atin. Talagang dapat. Dahil po, our church, we is not stopping from praying. Amen? Sino po ba yung kasama namin every day, every Tuesday? Nananalangin. Kahit na parang pagod ka na, you have to attend. No? Kahit na talagang hirap ka na sa schedule mo, you are really attending to our church prayer. No? Amen? Taas nga kamay.
Pag malaki ninyo, ako kasama sa prayer every Tuesday. Amen? Because I am His church. That is the reason why the Lord called me in this place para manalangin. Amen? So, meron akong 3 bagay na ibabahagi po ngayong umaga. Napakasimple lang po nito. Una, the authority of the church restrains hell. Amen? Sino ba yung hell? Ano ba yung hell? No? Ano ba yung gates na ito na sinasabi ng Panginoon na will not overcome it? Because we, as a physical church, is standing still here on earth. Amen? Kaya nga, yung iba wala ng pag-asa, pero tayong iglesia, patuloy pa rin umaasa sa Panginoon. Amen? Na yung kapangyarihan niya, yung kapahamalaan niya, ay hindi lang sa atin. Mararanasan natin all over the land where the Lord planted us. Amen? So merong reason kung bakit tayo naririto. Amen? As a church, as His people. Di ba? Proud kayo na tawagin ng Panginoon na yan ang bayan ko. Amen? Kaya nga kahit na nagkakagulo kaninang umaga, may kasabay din tayo, yung kabila. Pinakikiramdaman ko. May bata pa, tapos may yung pamilya, buong pamilya. Alam ko mga Ilonggo yun eh. Pero nag-uusap-usap sila. Pinakikiramdaman ko kung may babanggitin na yung paligid. Wala man. Ang pinag-uusapan nila, mamaya pagkatapos ng church, ha? Okay? May galaan daw sila. Sabi yung isa, saan ka ba nakaparada? Yeah. Dong, saan ka nakaparada? Dong. Doon sa harapan, sabi niya. Sabi nung lalaki. Sabi ko, eto yung church. Amen? Will not be affected kahit na nga nagkakabumbahan na eh. Amen? Bomba lang yan. Pag tinamaan ka, salamat, goodbye earth. Yun na yun, di ba? Kung tatamaan ka, talagang ay di, goodbye earth. Amen? See you in heaven. Tatakot ba kayong matamaan ng bomba? Tatama. Kagabi may pinapakita si PJ sa akin, yung drone. Nakita niya kagabi, naispatan niya. Talagang merong sumasalubong sa kalawakan. Pero nandun lang naman sila sa taas. Nananakot lang. Hindi talaga sila nakakababa. Dahil yung UAE, talagang salamat sa Diyos. Narito tayo. No, as much as possible, sa lahat ng makakaya po ng UAE, talagang pipigilan yan. No? But then, who knows? Maybe, no? Pag talagang oras na ng isang bayan na yan, isang lugar, kahit na anong pigil, no, walang makakapigil dyan. But, ito yung sasabihin ko sa inyo, the church can. Marami na tayong napatunayan na yung power ng iglesia, no, ay beyond, way back noon pa. Amen. Kasi kung nagbabasa kayo ng mga story about what happened to the first assembly before, magugulantang kayo. Sabi, parang hindi totoo. Bagyo, no? Talagang may bagyo. Malapit na bagyo. Tapos yung sasabihan ng pinaka-presidente ng government, pupunta doon sa pastor. Pastor, manalangin po tayo. Meron tayong, ano yun? Yung World Cup. Gaganapin dito sa bansa natin. May bagyo. Lalabas po yung church. Mananalangin. Doon sa gitna ng madilim na lugar. Pagkatapos,
pagkapanalangin nila, meron ng lilitaw na maliit na liwanag doon sa kalagitnaan. Then, walang nangyari. Umaraw pa rin. So talagang yung power, the real power of the church of God is still working now in our time. Amen? Nasabi dyan, I will build my church and the gates of hell should not prevail against it. So the gates are defensive. It's not offensive. No? Wala talagang magagawa ang hell na yun. Hell is reacting and not advancing. Sino yung nag-a-advance? The church. We are advancing. Amen? We should be advancing. Yung hell, nagre-react lang siya. Amen? Hindi pa ito yung panahon niya. Ito yung panahon pa ng iglesia. Ito pa yung panahon ng biyaya ng Panginoon. Amen? The church is on the move and the hell is failing to stop it. Yan po yung ginagawa ng mga kaaway natin. He is trying his best to stop you. Stop you from going to the assembly, stop you from giving, stop you from loving, stop you from sharing the goodness of God. Yan yung ginagawa niya. No? Yung mga nervyos, mga kaba, yan yung kayang-kaya niya lang sabihin sa ating isipan. Amen? But the church, ako'y iglesia ng Panginoon, itinayaw ako ng Panginoon dito. Amen? Sa ibabaw ng bato. As long as the church is present, hell cannot freely operate. Its power is limited, restrained by God through His people. Amen? So as a church, huwag niyo mamaliitin kung sino kayo. Amen? Kahit maliit kayo. Amen? Kahit dahil kayo iglesia ng Panginoon. Ang Panginoon ay makikita sa inyong buhay. Kaya, will not stop. Amen? Pangalawa po, sabi ko sa inyo, bilis lang to eh. The church is the body through which Christ, rules. Sabi nyo nga po, Christ rules. Amen? Itong iglesyang ito, makikita rito yung, yung Panginoon. Amen? Christ is the head, but the church is His body on earth. Okay? Tayo yung mga katawan ng Panginoon, nandito pa sa lupa. May ginagawa at may gagawin. Amen? Sumusunod sa Panginoon. Amen? And God placed all things under His feet and appointed Him to be the head over everything for the church, which is His body. The fullness of Him will fill everything in every way. Diba? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ng Biblia? The fullness of Him will fill everything in every way. Amen? Kasi nag-rules ang Panginoon sa buhay ng bawat individual na iglesia. Amen? Laging nagro-rule siya. Ano mang dapat na makita sa buhay ng mga mananampalataya. That means Christ's authority is exercised through believers. Satan's power is not obsolete. It is checked by the church's presence. If there is a church in this place or in other places, yung hell po, yung lahat ng mga pakana niya, mga kasinungalingan lang. Diba? Kaya nga hindi apektado yung mga Kristiyano. Amen? Konti-konti lang yan. Ala pa yan. Yung war na yan, isa sa mga sinulat na ng Biblia yan.
Expect more. Meron pang darating, di ba? The peace. That is why the church is always praying, Lord, send us peace. Give us peace right now. Di ba? Naniniwalaan tayo na darating ang kapayapaan sa ating ginagalawang mundo na ito. Darating ang kapayapaan. Pero, hindi tayo masaya doon. Okay? Hindi tayo masaya pag payapa na ang lahat. Okay? Medyo kinakabahan nga tayo dapat niyan eh. Kasi payapa na. Diba? Yung tahimik na, oh. Wala nang gagawa ng kalokohan, wala nang masama. Kabahan tayo niyan. Amen? Kasi mga ilang panahon lang or ilang segundo lang or oras lang, darating na yung Panginoon. Baka hindi ka makasama. Amen? Pero alam ko naman kasama tayong lahat dyan. Prayer. Yan, inuuna lagi yung panalangin. The power of prayer. No? Kahit na paulit-ulit tayo ng pananalangin minsan, kahit na parang nakakasawa na yung mga list na yan, hindi na nababawasan, lagi-lagi, may list of prayers. No? Minsan nga, hindi na natin na ipapanalangin yung ating mga sariling panalangin eh. Lalo na pagka napunta kayo sa lugar ng mga kababaihan. Ang dami kasi nila lagi. Hindi sila natatapos. Kaya, mas marami daw nakakwento. Yung mensahe, isusulat na lang, tapos babasahin na lang nila personal. No? Hindi natatapos, ewan ko. Hindi pa ako nakakaupo minsan eh. Siguro, try ko nga minsan. Preaching and worship. Diba? And obedience push back darkness. When His church is planning to obey the Lord, naku, dami-daming problemang mangyayari niyan. Madaming hindrance. Because you are preparing yourself to obey. No? Naghahanda ka para sumunod sa Panginoon. Madaming mga hadlang. Kahit na kami, pagka mag-worship, di ba? Naramdaman niyo ba yung kaninang pag nag-worship tayo, parang ayaw munang mag-worship, ayaw magtaas ng kamay. Parang ang bigat ng dinadala mo. Worship ito eh. Pumunta ka rito para magbigay ng pasasalamat, pagsamba sa Panginoon. Amen? Pagkatapos, ganyan ang mararamdaman mo. Parang hinang-hina ka. Hindi mo alam kung... Di ba? Minsan kailangan mong pilitin, utusan ang sarili. No? Yung kaluluwa natin. Wala namang atraso yung Panginoon eh. He is blessing every one of us. Amen? So minsan yung damdamin, ito pong damdamin ito, ang bigat minsan in worshiping. No? Parang ayaw mo munang mag-worship kasi, Lord, kadadaan lang ng problema eh. Kadadaan lang ng maraming pagod tayo. Eh? Diba? Pero salamat sa Panginoon, walang pagod ngayon, ano? Walang pagod, di ba? Kahit yung mga nasa online, no? Tingnan mo, bakit nga ba tayo pumarito? Para mawala yung pagod, di ba? Alam ko, yun ang worship eh. That is the presence of the Lord. Pag nagsama-sama yung mga kapatid, makita mo yung kapatid, uy, lumakas ako. Brad, alam mo, hindi ka pa nagsasalita, lumakas na ako, nakita kita. Ganyan. Di ba? Walang papasok dito na lulugo-lugo. Ayaw andito nga, pero lulugo-lugo. Hindi makasamba. Parang hirap na hirap sumamba. Dahil ang dami niyang pinagdaanan. No?
Kaya nga, kung kailan itong church, no, kung kailan tayo pinipigilan, doon tayo naguhulagpos. Dahil yun yung pananampalataya natin. Diba? Christ rules in every individual. When the church prays, heavens move and hells tremble. Di ba? Pag mananalangin na yung iglesia, ako, tayo. Amen? Kaya minsan talagang ipakita mong nananalangin ka sa diablo. When you start praying or kneeling down, hell trembles. Okay? So, ipakita nyo ngayon sa physical ninyong kaanyuan na lulugo-lugo sa harapan ng presensya ng Diyos. Di ba? Nandito ako para mag-worship sa Panginoon. Nandito ka para to worship the living Lord. Tapos papakita natin, Lord, I worship you. Ang tamad. Di ba? Napuyat kasi ako eh. Pagod ako sa kakapanood. Sabi, meron ngang sinabi yung isa sa komento, ewan ko sino nag-post nun. Yung avoiding feeding yourself with many news. Di ba? Ewan ko sino nag-post nun. Pero natuwa ako doon, galing. Kailangan ma-avoid mo yung sarili mo, yung bad news. Nakikibalita lang naman eh. Okay, sige, makibalita ka lang. Okay, walang problema dyan. Pero, how's your spirit? Di ba? Ano yung finifeed mo sa utak mo? Sa puso mo? Makaka-apekto yan. Okay? Pagka may nilapitan tayong tao, wala siyang ibang bukang bibig, kundi, grabe, bomba. May bomba doon. Huwag kayong makikinig dyan, may bomba doon. Amen? Church ako eh. Christ rules. Di ba? Ano mang masamang balitang yan, meron ding mabuting balita. Amen? And that is in front of you. Ito, pinupuno natin ng bad news and sad news yung ating isipan, ay talagang sa loob ng mahabang panahon na yan, ikaw na yung pinaka-saddest person affected by everything that is happening around you. We are His church. And Christ is always ruling in me. Amen? Christ rule. Pangatlo, ayan, malapit na ako. Okay na? The Holy Spirit is in the church is the restrainer. Hindi lang ikaw ang nariyan ngayon. May kasama pa tayo. Amen? May kasama pa tayo, ito yung banal na espiritu. The source of everything that you are needing, kasama mo. That is the reason why the hell cannot prevail against the moving church. For the secret power of the lawlessness is already at work. But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. Patuloy lang magpapakita ito at gagawa itong banal na espiritu na ito, hanggang sa kuhanin na talaga siya. Pero salamat sa Panginoon, hindi pa siya kinukuha. Amen? The Holy Spirit, because the church is still here, yan, dahil nandito pa tayo, kaya nga
Pag lumabas tayo sa mundong magulo, mahahawaan sila ng mundong mapayapa because of us. Amen? Because I am a church. Di ba? Because we are His church. We are His people. We are the walking word of the Lord. Amen? At yung Biblia, walang masama doon. Dahil yung Panginoon ng Biblia, ang nangako niyan sa bawat isa sa atin. Ano bang mga pangako ng Biblia na merong kang naalala? Because the Spirit still indwells in the believers. Ayan, knock. Who's there? Sabi niya. The Spirit still indwells. Nag-i-indwells ba talaga ang Espiritu Santo sa ating buhay? Amen? Ang Espiritu ba ay laging nagbibigay ng kagalakan pa sa puso mo sa kabila ng troubled? Amen? Yan ang power ng Espiritu. At hanggang ngayon, affected pa. Because God's timeline has not yet finished. Hindi pa tapos ang laban. Amen? Hindi pa tapos. Huwag mong tapusin. Wala mo nang uuwi. Hindi pa pinauuwi ng Lord. Hindi pa tapos ang laban. Kanino bang, hindi pa tapos ang laban? Kanino yun? Ha? FPJ. Hindi pa tapos ang laban. Tagal na nun ah. Be reminded as a church, darkness advance where the church is silent. Amen? Pag pinakita mo, pag sinabayan mo yung nararamdaman mo, that is the beginning of your downfall. If I am silent, kapag ka ang iglesia ay tahimik. Amen? It is ground when the church is weak, compromised, or quiet. Kaya nga, don't stop. Don't stop rejoicing. Don't stop hoping. Amen? God is with us. Yan yung mga unang mga linyada nung unang panahon eh. God is with us. Kaya tuwan-tuwa sila. Amen? Kasi ang Panginoon ay nasa kanila. Minsan nga matitigas pa yung ulo eh. No? Sabihin ng nakapaligid, huwag kayong lumabas. Pero ito, labas ng labas. Ano ba? Nothing on earth can harm us. If the earth will harm you, then siguro, it's time for you to go. Si Nanay Ligaya nga eh. Tingnan nyo among the believers, wala na sigurong kasing edad niya. Ayan. Pero parang nakikita ko, parang masakit pa yung balakang ko kaysa sa nakikita ko siya. Yung mga matanda no? Yung mga matanda. Nung unang panahon, yung mga talagang maliligsi pa. Pero yung mga bata ngayon, mga 30 pa lang, ay talagang Kasi nga, yung mga kabataan, wala nang ginawa. Amen? They stop. Di ba? Yung generation ngayon, ewan ko. At saka yung past generation. Walang ginawa kundi talaga ando sa harapan ng computer o kaya ganon. Yung mga matatanda, talagang hindi mapakalian. Labas naman, labas na labas. Amen? Inat din.
Araw-araw, hindi masamang mag-inat. Ano ba yung mag-inat? Ha? Stretch, yun. Okay? Daily. May stretching pa ba yung tayo? Amen? Kahit man yung pagtaas ng kamay. Okay. Stretching yan. Di ba? Tataas ka ng kamay. Yes, Lord. Di ba? Papalakpak. Di ba? Stretching. Di ba? Parang wala nang masyadong magpupuri tayo mamaya. Tingnan natin yung mga nakataas ang kamay kung talagang gusto nating gumaling. Tataas mo kamay mo. Amen? Kasi yung pag-stretch, pag-praise God, alam nyo, hindi lang para sa Panginoon yan. Para din sa atin yan. Kapag ka ikaw ay tamad na, tataas na lang ng kamay Hindi naman whole day yan. Papalakpak ka lang tamad na tamad ka pa. Pero kapag hahawa ka ng gadget, namamagana nga yung lalaki mo If the church will keep on doing what the world is doing, the hell will show his force. Darkness advances when the church is silent. It gains ground when the church is weak and compromised or quiet. When the church prays, darkness retreats. Amen? When the church preaches, chains, break. Amen? Kahit na nakakasawa na, sige, preach! Because every chain in your mind, in your whole body, in your whole being will be broken because of the preaching of the Word of God. Yan lang ang hope natin mga kapatid. His Word. Diba? Ang lahat ng bagay sa mundong ito mawawala. Pero ang salita ng Panginoon, never. It will not come to pass. When the church leaves, holy, hell loses credibility. Amen? That is the reason why we love holiness. The church advances when, naulit lang pala. The church issue is never hell's power. It's whether the church is awake. Yeah. This is not time to hide. Sabihin nyo, it is not time for hide. It is the time to shine. Ulitin-uli natin. Basahin natin Matthew chapter 5 verse 14. Ayun, effective. Sabi diyan, palitan nyo yung you. Sabihin nyo, I, or your name, Jesse, are the light of the world. Everyone is staring on me. Sino yung sikat araw-araw? Ang Kristiyano. Diba? Tayo yung pinagmamasdan. Tayo yung pinakikiramdaman araw-araw. Tayo yung binabantayan ng mundo. How you will react. Kasi church tayo. Huwag naman nating sirain yung kanilang obserbasyon. Dahil lamang sa maling akala natin, it's not time to hide. Diba? Kasi tayo ilaw. Ikaw ay ilaw at kailangan mong liwanagan ang lahat. As long as the light is present, darkness cannot dominate. So preach the word, preach this with authority.
He's not winning. Evil is not in control. The church is not defeated. The church is still here. And because of that, hell is restrained. Amen? So lahat ng church, lahat ng bayan ng Panginoon, keep up. Amen? And know this. Ayan, dito na po ako. The church's authority comes from Christ alone. All authority in heaven and on earth has been given to me. So, we are authorized by God. Ayan. Kung kayo'y may relasyon sa Panginoon, otorisado ka. Otorisado saan? We are authorized on what? To preach, to pray, no? To say to the devil, no, na be cast out. Halimbawa may umaataking problema sa inyo, in Jesus' name, I will not entertain you. You devil, in the mighty name of my Lord, be cast out. Be gone. Kasi nandito pa tayo. And then the full authority of the heaven and on earth is given unto us. The church is empowered by the Holy Spirit. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Okay? We are powered. Amen? Huwag nating sayangin yung panahon natin dito na gagala-gala sa mundong ito na walang ginagawa. You are powered. Amen? Kahit nga, di ba, pag nagkakainan tayo, dami-dami, halimbawa, nag-iipon-ipon yung mga Kristiyano. Titinginan yung mga tao, dami nila. Tapos bigla-bigla tumatahimik yung grupo. May mananalangin kasi. Tapos nakikita nila ng mga iba. Oh, bigla silang huminto. Ano kaya yun? Okay? The world is watching you. Every move you make. The spiritual authority is exercised, not assumed. Ayan, eto pa. I give you authority over all power of the enemies. Sabi po ng Panginoon. Hindi po ito ina-assume lang. Ito'y dinadala sa paggawa. Amen? The authority must be put in action. Are you satisfied na yung authority ng Panginoon ikaw mismo na katawan niya exercise mo? Hindi yung ina-assume lang, ay siguro parang siguro may power siguro ako, no? Subukan ko nga. Yeah? You're just assuming it. No. You have to take your stand and show to the devil that you have full authority. Ano mang bagay yan, hindi tayo natatakot. Kasi maka-apekto yan eh. Halimbawa, eto tithing. Are you ready? O, tithing lang yan, ha? Ewan ko anong klase yan. Magbibigay tayo sa Panginoon tithes. Full authority has been given to you. Sasabihin natin, Lord, this is for you. Tapos sasabihin ng isang, ng tainga mo sa kabila, sabihin ng ano yun, other thought, huwag mo ibigay. Kailangan mo yan. Sabihin naman ng isang nasa kabila mong tenga, ibigay mo. Hindi yan sa'yo. Okay, habang papalapit ka dun sa offering bag, habang lumalapit na yung offering bag, nagkakaroon ka ng nervous breakdown.
Authorized ka. Dapat yung authority, nariyan. Amen? Tatayo yung offering bag dito. Tatayo yung offering bag. Yung may dala ng offering bag, lalapit sa inyo, papalapit na. Ano yung naiisip nyo? Ibis na excited to give. Di ba? Nagkakaroon ka pa ng nervous breakdown. Kasi malapit na. Malapit na. Hindi mo alam yung gagawin mo. Lord, pag lumampas, salamat sa iyo. Parang ganun ba? You are authorized. Ang daming bagay na ipapakita natin yung authority natin. Hindi mo naman ginagawa yan for your glory. For God's glory. The church restrained darkness in the present age. You are the salt of the earth and the light of the world. Standing against the darkness. Yung church talagang laging nauuna yan. Hindi nagtatago. And the church authority does not cancel suffering. Yan. Alam natin na may suffering. Amen? Kaya, ready yung iglesia. Parang malungkot yata kayo doon Yung suffering, laging kasama yan. At hindi natin may iwasan yan. Amen? Kaya nga, pinauna na ng Panginoon Jesus said, in this world you will have trouble. O, di ba? Pinauna na ng Panginoon. Pero ang sabi diyan, may power ako in the midst of pain. Because you are His chosen people. The ultimate authority belongs to Christ at His return. Then comes to an end when He delivers the kingdom of God, the Father, for He must reign till He has put all enemies under His feet. Yan, we are waiting and waiting with authority and gladness, for the coming King. Yung blessed hope natin, yan yung talagang hinaantay ng mga mananampalataya. Kahit nahirap na. Di ba? I don't know if you still remember yung isa sa parang clip, yung cartoon yun binagbilinan siya ng Diyos na hawakan yung krus. Hawakan. Hanggang sa pagbabalik niya, hawakan. At hawak-hawak talaga ng Kristiyano yung krus. Tapos may mga sari-saring, hindi ko alam kung hangin or pagsubok na dumating. Talagang pinipilit talaga siyang tanggalin doon sa pagkakakapit niya. And then yung bandang huli, sa tindi ng hirap, bumitaw. Bitawan niya. Pero makikita mo, yung Kristiyanong humahawak ng krus, talagang hindi niya ibibitawan. Pero wala talaga binitaan, nabitawan talaga niya Iyon na pala yung malapit na dumating yung Panginoon. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Dahil alam kong hanggang sa huli, pilit mo pa rin hawakan yung krus na sinabi kong hawakan mo. Itinayo siya ng Panginoon and they rejoice with one another. Di ba? May pagkakataon po tayo. Talagang minsan, mabibitiwan natin yung krus. Pero don't stop. Don't stop. Alam ng Panginoon yan. Alam ng Diyos yung nangyayari sa atin. Alam ng Panginoon kung ano pa yung mangyayari sa susunod na araw sa buhay mo. Alam ng Panginoon kung hanggang kailan ang kapasidad ng tao.
Basta't ang pangako mo lang, you will still stand. Amen? You will still hope that sooner or later, everything will be gone. Okay? As a church, no? Hindi lang tayo puro rejoicing. Okay, may mga crying talaga minsan. May talagang in pain and really, whether you like it or not, you will really face trouble. No? Pero wala tayong dapat ipagbahala. Amen? Let us all stand. Upon this rock, God is building a powerful church to rule here on earth. You as His people, you are called. Amen? Tinawag ka ng Panginoon. Hindi ka tinawag para simpleng tawag lang. Tinawag ka para ang kalooban niya ay mangyari dito sa lupa. Amen? As His church, as His people, as His royal people, we are not powerless. We are in spirit empowered. You and me are not defeated. We stand in Christ's authority. We do not fear darkness because the light of Christ shines through us. As long as the church is still here, the hell restrained, the gospel must be advanced, and Jesus must be glorified. Hallelujah. You as His people, you as His church, be reminded. Amen? Iba't alalahanin natin. The Lord called you. Ang Panginoon ay tumawag sa inyo, hindi para manahimik. It is not time to hide. It is just time for you and me to shine and show to the world that Jesus is still the King of Kings of your life. Amen? And the Lord of Lords, of every Lords here on earth. And He is no one else. He is living in you, backing you up in every trials or troubles, even pain that you are facing. Jesus will not, and He is not leaving you. Hallelujah. Rejoice, His people. Rejoice as His royal army.